Nag-alala si Elena dahil sobrang lapit niya para takpan niya ang ari-arian ni Sketch. Hindi rin sigurado si Brian kung ano ang gagawin doon. Pinuri rin siya ni Momento, na nagsabing hindi nakakagulat na siya ang pinuno ng mga mersenaryo, dahil pinilit niya ang kanyang mga kalaban na pumunta sa depensa ba upang maiwasan ang pinsala mula sa kakaibang artifact na iyon, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa malapit na labanan upang tapusin ang mga ito. Nag-iisip ang bida kung gugustuhin niyang iligtas ang kanyang paghanga sa kanya hanggang matapos ang laban. Inatake niya ito gamit ang kanyang espada, na hinarang niya, at pareho silang napaatras. Napagtanto ni Stek na ang kanyang mga sandata ay malinaw na hindi gumagana laban sa kanya, kaya iniisip niya kung ang kanyang mahika ay gagana laban sa kanya. Ginamit niya ang kanyang surge skill at inatake siya, ngunit ngumisi siya at hinawakan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang artifact. Nagulat ito kay Stitch, dahil siya ay isang mas mahigpit na kalaban kaysa sa kanyang nakipaglaban. Naisip ni Gerev na maaaring mayroon siyang higit sa isang artifact. Alam niya na ang artifact na ginamit niya ay isang mahiwagang isa, dahil marami na siyang nakita sa mga ito. Nagmadali siyang salakayin siya, ngunit iniwasan niya ito, at gusto ng kanyang mga sundalo na patakbuhin niya sila. Tinutukan niya ito, dahil nahulaan niya na maaaring nakita na niya ang lahat sa ngayon, kaya nagpasya siyang gumamit muli ng surge sa kanya. Iniisip niya kung gagamit pa ba siya ng isa pang electric attack sa kanya, ngunit nilinaw niya na magagamit niya ang mga kasanayang iyon sa lahat ng gusto niya, ngunit hindi siya gagawa ng gasgas sa Spiritus. Inamin niya na siya ay may lakas ng loob para sa isang bandido, kaya gusto niyang gumawa ng isang karangalan sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya ng isang putok, at itinaas niya ang kanyang kamay upang salakayin siya gamit ang matatag na kanyan. Ngunit kailangan muna niyang tulungan ang kanyang kasama na makatakas, kaya't pinalo niya ng malakas ang round, na nagbasag ng yelo sa kanilang paligid. Inutusan niya silang lumipat, at ang kanyang mga sundalo ay nagpasalamat sa kanya at galit na galit sa kanya habang siya ay naglakas loob na gamitin ang mga ito bilang isang kalasag. Kaya gusto nilang patayin sila. Inutusan sila ni Gered na lumayo dahil hindi siya nanggugulo, kaya iminungkahi niya na manatili dito o sila ay masasaktan. Pinagtibay nila ito at nagmamadaling lumabas. Itinaas niya ang kanyang braso, tinutukan siya na parang gusto niyang subukan muli. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anumang aksyon laban sa kanya, sinugod siya ni Stek at inatake siya. Natigilan siya nang pinili niyang isara ang labanan para makipaglaban sa kanyang kanyan. Gayunpaman, mayroon siyang isang masamang balita para sa kanya, habang papalapit siya sa kanya, mas lumalayo ang kanyang kalasag ng tao. Sinabi ni Stek na siya ay isang mahusay na kapitan, dahil nag-aalala siya sa kanyang koponan kahit na nasa ganitong sitwasyon, kaya tiyak na karapat-dapat siya sa titulong ito. Ngunit may masamang balita rin sa kanya ang bida dahil nakulong na siya at ang kanyang mga tauhan sa kanyang hola. Nagulat siya ngunit, bigla niyang nakita ang magic na lumalapit sa kanila, at narinig niya ang kanyang sundalo na lumipat sa kabilang panig dahil may kung ano sa direksyon na kanilang tinutungo. Nag-aalala siyang makakita ng panibagong pag-atake ng kuryente at inisip niya kung may isa pang mangkukulam sa paligid. Sinabi ng bida na huli na para bumalik ngayon, dahil hindi niya hinahayaang makatakas ang isa man sa kanila. Namangha siya nang matuklasan niyang siya mismo ang gumawa ng mahika na ito at iniisip kung paano naging napakalakas ng random bandit na ito. Ipinapalam sa kanila ng pangunahing tauhan na kung gumawa sila ng isang hakbang sa labas ng hola, susunugan niya ang mga ito hanggang sa malutong. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na Tesla, na lumilikha ng isang orb na automatikong hamarang sa mga kaaway sa loob ng saklaw nito, at ang tagal nito ay nag-iiba depende sa dami ng mana na ginamit at bilang ng mga pag-atake. Mabilis na bumalik ang kasama ni Gered at ipinaalam sa kanya na nakulong sila doon dahil sa mga magic orbs na iyon.
Sinumpa niya siya, dahil wala siyang pagpipilian kundi ang patayin at i-deactivate ang kasanayan. Ngunit sumugod din doon ang kanyang kasama, dahil gusto nilang tulungan siyang ibaba siya. Nagmamadali silang umatake mula sa likuran, ngunit lumitaw roon si Bryden at hinawakan sila, tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Ibinagsak niya ang mga ito sa lupa at bumantong hininga na parang isang bandidong pinuno na nanakit sa kanyang pride at nakipaglaban sa maliit na biktima na tulad nila. Nagulat siya nang sinalakay siya ng isa sa kanilang mga kaaway mula sa likuran, ngunit tinamaan siya ng mga palaso at nahulog siya. Namangha si Brian nang diretso lang siyang tumama sa mga kasukasuan kahit na mula sa distansyang iyon, at pinuri siya nito dahil nasa ibang antas ang kanyang kakayahan. Ngunit walang dapat ikabahala doon. At para sa kanya, malaking tao, huwag mong isipin na subukan ang anumang bagay na katangahan. Inalerto siya ng bida kung maririnig niya siya. Sinumpa sila ni Garrett. Kaya kung ano ang nangyari upang labanan ang patas at parisukat at pag-atake sa kanya. Kung hahayaan niyang pigilan siya ng ugali sa pakikipaglaban hanggang kamatayan, karaniwang pinipirmahan niya ang kanyang death warrant. Ang mercenaryong master ay nagsabi na siya ay nag-aaksaya ng kanyang oras at ang kanyang kakayahan ay hindi gagana laban sa kanya. Naisip niya na may cooldown period pagkatapos ng bawat oras na ginamit niya ang kanyang kakayahan at kailangan siyang atakihin. Pagkatapos ay inatake siya ng bida gamit ang airburst, na ikinagulat niya, at nagtaka siya kung saan niya biglang nakuha ang lahat ng kapangyarihang iyon. Hindi niya maisip ang sitwasyon dahil wala man lang siyang nagawa, kaya bakit nagsisimula na siyang mawala sa kanya. Maliban kung sadyang pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihan na ibalik siya sa isang sitwasyon na walang pagkakataong makatakas, siya ay namangha, dahil siya ay isang tusong tao. Inutusan siya ng bida na sisingilan siya, kaya sinugod siya ni Brian at sinipa siya, at pagkatapos ay gumamit siya ng hangin upang sumabog muli sa kanya. Napaisip siya, sino ba itong lalaking ito? Mayroon siyang kakaibang sandata na maaaring tumagos sa kanyang baluti. Gumagamit siya ng elemental na mahika na tanging mga sanay na mangkukulam lamang ang makakaalam, at ang kanyang mga kasanayan ay karibal sa kanyang kanyan nang hindi man lang nagpaputok ng isang bala. Ito ay nagpabalik sa kanya, kaya nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos niyang tumayo, nakakita siya ng electric orb, na nag-aalala sa kanya, at hindi nagtagal ay nakuryente siya. Nagsimula siyang duguan, at hindi nagtagal ay naglagay siya ng espada sa kanyang leeg, na ikinagulat niya, at iniisip niya kung siya ay mamamatay. Bagaman mayroon siyang pinakadakilang sandata na may isip sa kanyang utos, ganito siya mamamatay, sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon na parang tulala. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito, at inalerto ng memento si Statch habang inaatake siya, at iniwasan niya ito gamit ang crosswind. Sinimulan ang bida nang bigla siyang inatake ng kanyang kanyan at nagtaka kung ano ito at kung paano magiging ganoon kalakas ang isang kanyan ng kamay. Patuloy na inaatake siya ni Garrett. Tinanong siya ni Brian kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Inutusan siya ng bida na kumapit, dahil hindi ito bahagi ng kanyang plano, at hindi nagtagal ay inatake siya ng mercenaryong master. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, inatake niya ang kanyang artifact. Nagulat siya dahil may kung ano sa Bar Isles at laking gulat niya nang siya ay inatake, na humantong sa isang malaking pagsabog. Si Eliana ay lumitaw at sinabi na ito ay isang amateur na pagkakamali para sa isang taong gumagamit ng isang pangmatagalang sandata. At ang sandali na nawala siya ay cool. At ngayon siya ay tapos na, at ang kanyang artifact ay nahulog. Pagkatapos niyang mamatay, tumungo sa kanilang natitirang mga kaaway, dahil kailangan nilang tapusin ang gawaing ikinababahala nila. Mamaya, nagtutulungan sila, at hindi nagtagal ay halos tapos na silang muling itayo ang tulay.
Iniunat ng bida ang kanyang mga braso at nalulugod na ang lahat ng gawain ay tapos na. Nagtatanong si Aliana kung sigurado ba siya na hindi siya sumosobra, at malamang na hindi siya ganoon kabante. Pagkatapos ng labanan, maayos ang bida, dahil ang mga taong muling itinayo ang tulay ay ang gumagawa ng lahat ng hirap. Ang lalaki ay nagtanong kung siya ay babalik ngayon, at siya ay nagpatunay, kaya't sinabi niya sa kanya na magpahinga, tingnan ang amo, at isama siya, na ikinagulat nila. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kampo, at nagtanong siya kung bakit gusto niya silang makita. Nagulat si Brian nang mabilis itong dumating at nagpasalamat sa kanyang nakatayong guardhouse. May importante siyang sasabihin sa kanya, kaya hiniling niya na maghintay siya ng 1 minuto. Iniisip niya kung ano ang gusto niya sa pagkakataong ito at kung ano ang nangyari sa ibang mga lalaki kahapon dahil siya na raw ang bahala sa kanila. Ipinaliwanag niya na dinasormahan nila ang mga ito at pinapante sila sa kakahuyan para makuha sila ng mga halimaw. Napagtanto ng bida na maaaring ang dahilan kung bakit tahimik ang mga halimaw ngayon. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Brian ang artifact, na kung saan ay isang maliit na bagay mula sa kanya sa kanila. Nagtataka ang pangunahing tauhan kung ano ang ibig niyang sabihin dahil hahayaan niya ito, ngunit ayaw ni Brian na laging magkaroon ng utang na loob sa kanya dahil may konsensya rin siya. Alam niya na kung wala ang tulong nila, kailangan na nilang lisanin ang lugar na ito at takasan muli ang mga mersenaryong iyon, kaya naisip niya na ito ay isang magandang paraan para mabayaran siya. Higit pa rito, wala sa kanila ang nakakaalam kung paano gamitin ang artifact na ito ng maayos, na ikinagulat niya dahil ito ay medyo madaling gamitin. Isinusuot niya ang artifact upang ipakita sa kanya na maaari itong magbago ng laki depende sa laki ng bala na gusto ng gumagamit at maaari pang ang ihulma ang sarili nito ng bahagya upang mas magkasya sa braso ng gumagamit. Mas gusto ni Gerard na gumamit ng mga bala na kasing laki ng mga cannonball, at ang kanyang katawan ay nakayanan ang pag-urong, na siyang artifact na nagpalaki ng sarili para sa kanya. Sumang-ayon ang bida, dahil sa palagay niya ay isang pag-aaksaya ang pagpapaputok ng mga ordinaryong bala mula doon. Gayunpaman, hindi siya sigurado na magagamit din nila ito. Inusisa ni Memento kung bakit hindi niya ito ibinigay sa dalaga, na ikinabigla niya habang may iminungkahi ito maliban sa sumpa na pagkain. Naalala niya na dumating siya para kay Amrita, at ngayon ay nag-aalok siya na ibigay din ang artifact na iyon kay Ilayana, at iniisip niya kung ano ang nagbigay sa kanya ng ideyang iyon. Naramdaman niya noong nilabanan nila ang Manticore na maaaring malakas siya, ngunit kung gusto niyang gamitin ang duwende na iyon, dapat niya itong dalhin sa antas kung saan makakatulong ito. Ito ay isang uri ng pamumuhunan para sa hinaharap. Dahil iminungkahi ito ni Memento, pumayag siya, ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin dito at kung sa tingin niya ay alam niya kung paano gumamit ng anumang iba pang armas maliban sa isang pana. Naisip ni Memento na dapat nilang isipin ang natitira mamaya dahil kailangan muna niyang bigyan siya ng spirites. Hiniling niya na ilabas niya ang kanyang busog sa loob ng 1 minuto, ngunit dati, gusto niyang ihanda niya muna ang artifact, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Inutusan siya ng bida na kunin ang busog matapos itong maisuot at tinanong kung ano ang naiisip niya at kung iba ang pakiramdam nito. Wala siyang maramdamang kakaiba, ngunit mas magaan ang pakiramdam niya kaysa dati. Ipinaliwanag niya na sa kagamitang artifact, maaari niyang gamitin ang kanyang busog bilang isang kalasag kung kailangan niya. Dahil ang mga artifact ay maaaring lumikha ng kanilang sariling mga bala. Hindi na niya kailangang magdala ng anumang mga arrow, dahil lahat ng bagay sa paligid niya ay maaaring gawing amo. Nagustuhan ni Brian ang ideya at natitiyak niya na, sa kanyang kakayahan, mas magagamit niya ito kaysa sino man sa kanila, kaya opisyal na itong naging artifact niya. Pagkatapos magpas siya sa may-ari ng artifact,
tumingin siya sa ilang mga papel at nagtanong, ano ang mga gamit nito sa kanya. Nilinaw ni Brian na ang mga papel na iyon ay parang komisyon na bumubuo sa guild na ginagamit. Para sa kanya ang mga iyon. Salamat po sa panonood.